Narito na ang kasunod ng kwento, ang kabanatang susubok sa puso ni Ram at Isabela. Kabanata 3, bawal na pag lumalim ang gabi, pero lalong tumitibay ang ugnayan ng dalawang pusong magkaibang mundo. Palihim ang lahat, walang dapat makaalam, lalo na ang pamilya ni Isabela sa bahay ng mga Mendoza. Papa, may outrage po ako ulit, bukas wika ni Isabela, habang nag-aalmusal sa mahaba nilang dining table sa tundo. Na naman tanong ng ama niyang si Mr. Alfonso Mendoza, kilalang negosyante at dating politiko. Hindi tumanggo si Isabela pero iniwas ang tingin. Isa lang naman pong araw, matalim ang titig ng ama, hindi ka nababagay roon, hindi ka tulad ng mga tao roon. Tahimik si Isabela, hindi siya sumagot. Hindi pa siya handang sabihin ang totoo na hindi lang outrage, ang dahilan ng kanyang pagpunta roon. Sa tundo, sa bubong magkaharap, sina Ram at Isabela nakaupo sa bubong ng lumang apartment. May dalang kape, si Ram, habang si Isabela naman ay may baong ensaymada na miskita. Mahina niyang sabi, napangiti si Ram. Kahit amoy mantika, ako tumawa si Isabela. Oo, kasi kahit amoy mantika ka, ikaw pa rin yung pinakatotoong taong nakilala ko. Ngunit sa saya ng kanilang sandali, may mga matang nakatingin mula sa malayo, ang lihim na nabunyak kinabukasan. Habang bumababa si Isabela sa jeep kasama si Ram, biglang may tumawag sa kanya. Isabela lumingon, siya ang tita niya, si Tita Sally, kapatid ng kanyang ama, nakakunot noo. Gulat at halatang nakita ang lahat. Hindi na nakapagsalita si Isabela, mabilis na lang siyang sumakay ng van pabalik ng bahay sa mansyon ng mga Mendoza. Galit ang ama, galit na nakipagkita ka sa isang tambay. Sa isang siga ng tundo, hindi na nakapagsinungaling si Isabela. Oo ama, mahal ko siya, isang sampal ang sumalubong sa kanya. Hindi dahil sa galit lang, kundi sa takot. Takot ng isang amang mawalay sa kontrol. Simula ngayon, hindi ka nalalabas ng bahay. At ang lalaking yan, kalilimutan mo na siya sa tundo. Naghintay si Ram buong gabi sa labas ng lumang tindahan, kung saan sila laging nagkikita isa. 2 oras, 3-4 hanggang sa umambon. Wala si Isabela, ayos lang. Bulong niya baka busy lang, pero sa loob niya may kaba na may lungkot na gumagapang sa dibdib. Ang lihim na liham, 1 linggo ang lumipas. Isang maliit na papel ang iniabot kay Ram ng batang pulubi sa kanto. Isang sulat galing kay Isabela mas mahigit. Ram, pinagbawalan ako. Hindi na ako makalabas, kinuha ang phone ko. Pero sana malaman mong hindi ko pinagsisihan kahit 1 sec na nakilala kita. Kung totoo ang lahat ng sinabi mo sa akin, hihintayin kita kahit gaano katagal. Tahimik si Ram pero sa likod ng mga matang puno ng luha, nangako siya sa sarili hindi pa ito ang dulo.